Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action mystery film na pinamagatang Red Sparrow. Now sit back and enjoy the movie. Ipinakilala sa atin ang babaeng si Dominika Igorova, isang kilalang ballet dancer mula sa Russia. Mula pagkabata, sumasayaw na siya at siya na ang nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Isang araw, ipinagkatiwala ni Dominika ang kanyang ina sa isang caretaker at nagtungo na sa trabaho. Nakipagkita siya sa iba't ibang mga panauhin, kabilang sa kanyang Uncle Ivan na nagsisilbing Deputy Director ng Foreign Intelligence Service o SVR. Sa oras na ito, isang gangster na nagngangalang Dmitry ang humingi ng litrato kay Dominika at ginamit ang pagkakataon para mahawakan siya ng hindi naaangkop. Ilang sandali pa, nagsimula na ang pagtatanghal at nagsayaw ng napakaganda si Dominika, dahilan para humanga ang mga manonood. Sa kasamaang palad, tumalon at natapakan ng kanyang partner ang kanyang binti at nabali ito. Bilang resulta, agad na isinugod si Dominika sa ospital para sa isang emergency operation. Kasunod nito, ipinakilala ang lalaking si Nate Nash, isang CIA agent na nagtatrabaho sa Moscow. Isang araw, nang makikipagkita siya sa kanyang asset sa Gorky Park, hindi inaasahang kinumpronte siya ng mga pulis. Upang malusutan sila, lumikha ng distraction si Nate at agad na nagpaputok sa lupa. Tiniyak nito ang kaligtasan ng kanyang Russian mole na may codename na Marble na nakatakas ng hindi nakikilala. Gayunpaman, hinuli si Nate ng mga awtoridad sa panahon ng kaguluhan. Pagkatapos, dinala siya sa American Embassy at nakita ang kanyang mga superior. Ipinaalam nila sa kanyang ligtas si Marble ngunit i-deport siya pabalik sa US dahil sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, binisita ni Ivan ang direktor ng SVR at si General Vladimir Korchnoy. Ipinakita nila sa kanya ang video footage ni Nate sa Gorky Park at ipinaliwanag na ang kanilang pangunahing interes ay nakasalalay sa hindi kilalang individual. Lumipat ang eksena kay Dominika na nagising sa hospital bed at nagulat nang malamang nababalutan ng metal frame ang kanyang binti. Nang malamang hindi na siya makakasayaw, labis na nalungkot si Dominika. Lumipas ang ilang buwan ngunit naglalakad pa rin si Dominika sa tulong ng isang tungkod. Isang araw, binisita siya ni Uncle Ivan at ibinunyag na nahanap na ang kanyang kapalit at ang ibig sabihin nito ay hindi na siya mabibigyan ng anumang benepisyo ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nag-alok siya ng tulong kay Dominika at sinabihan siyang lumapit sa kanya kapag handa na siya. Ngunit bago umalis, iniabot niya ang isang envelope na naglalaman ng intimate pictures ng kanyang dating dance partner at kanyang kapalit, pati na ang isang recording ng kanilang pag-uusap na nagpapahiwatig na sinadya ng kanyang partner ang aksidente para mapalitan ang kanyang pwesto ng kanyang kasintahan. Ikinagalit ni Dominika ang mga revelasyon, kaya dumiretso siya sa theater upang pagmatsyagan ang kanyang dating partner at ang kasintahan nito. Pagkatapos silang panooring magsanay, sinundan niya ang dalawa sa steam room kung saan sila nagpalakpakan. Sa sobrang galit, inatake sila ni Dominika gamit ang kanyang tungkod upang makapaghiganti sa kanila. Nang pauwi na siya, huminto siya sa isang telephone booth at ni-report ang insidente bilang isang aksidente. Sira na ngayon ang career ni Dominika kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang uncle. Pumayag si Ivan na tulungan siya ngunit kailangan niyang gawin ang isang pabor. Interesado ang SVR na makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa gangster na si Dmitry, kaya inutusan niya si Dominika na kaibiganin siya at kunin ang kanyang tiwala gamit ang kanyang mapang-akit na appeal. Kahit nag-aalangan, walang ibang choice si Dominika dahil malaki ang medical expense ng kanyang ina. Nang gabing yun, pumunta si Dominika sa hotel kung saan tumutuloy si Dmitry, nagbihis ng maganda at dumiretso sa bar upang kunin ang kanyang atensyon. Gaya ng inaasahan, nilapitan siya ni Dmitry at tinanong kung ano ang kanyang gusto. Ipinahayag ni Dominika na gusto niya muling maramdamang espesyal siya at pumunta na sila sa isang pribadong silid habang ang mga bodyguard ni Dmitry ay naiwan sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, pinahubad na niya ang dalaga at agad na ginawa ang kanyang hilig. Ngunit sa sandaling yun, isang taong nakasuot ng helmet ang pumasok sa silid at pinatay si Dmitry. Nagbigay din siya ng coat kay Dominika upang takpan ang kanyang dugoang katawan at pinatakas siya sa backdoor. Lumalabas na ang lalaki ay isang SVR agent na nagngangalang Constantine at ipinadala siya ni Ivan. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Ivan si Dominika at binigyan siya ng dalawang choice, maging isang SVR agent o harapin ang kamatayan sa pagiging witness sa pagpatay kay Dmitry. Gaya ng inaasahan, pinili niyang magtrabaho para sa kanila.
Ipinasok si Dominica sa isang Russian spy school na dalubhasa sa pagsasanay ng mga Sparrow SVR agent at bihasa sa paggamit ng sexpionage upang akitin ang kanilang mga target. Nang siya'y makarating, binati siya ni Matron, ang headmistress ng Sparrow na nagbigay sa kanya ng bagong identity at sinamahan siya sa loob. Sa sumunod na araw, nagsimula na ang klase at nagbigay ng speech si Matron tungkol sa kasalukuyang kaguluhan sa mundo at binigyang diin na ang Russia lang ang tanging bansa na handang magsakripisyo para ayusin ito. Ipinahayag niya din sa mga mag-aaral na pagmamay-ari na ng estado ang kanilang mga katawan at obligado silang sumunod sa anumang iutos sa kanila. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Nate sa CIA panel na nagpa siyang suspindihin siya para sa kanyang pagkakamali sa Russia. Gayunpaman, pinaalam ni Nate na pinagtrabahuhan niya si Marble sa loob ng maraming taon at wala na silang ibang mapagkakatiwalaan. Isinaalang-alang nila ang kanyang request at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang muling patunayan ang kanyang sarili. Itinalaga si Nate sa pinakamalapit na lungsod ng Budapest upang muli niyang makontak si Marble, ngunit lingid sa kaalaman nila, sinusubaybayan na pala ng SVR ang bawat galaw nila. Samantala, tinuturuan ni Matron ang mga Sparrow kung paano tukuyin ang gusto ng kanilang mga target. Nagpakita siya ng ilang mga larawan sa TV at inutusan silang tukuyin ang kanilang gusto. Ang una ay maling nasagot ng isang mayabang na estudyante na nagngangalang Victor at itinama siya ni Dominica. Naging dahilan ito upang pagtawanan siya ng lahat sa klase. Tama ang naging sagot ng isa pang babaeng estudyante at pinatawag siya sa harap ng klase upang pasayahin ang isang lalaki. Lumuhod ang babae sa harapan, subalit hindi niya ito nagawa. Sa sumunod na araw, inutusan ang mga estudyante na i-welcome ang ilang mga sundalong kakabalik lang mula sa labanan. Pumili si Dominica ng isang binata at dinala siya sa isang pribadong silid kung saan niya ito pinasaya. Kalaunan, ang kanilang mga performance ay inobserbahan ni Matron at ng iba pang mga estudyante. Nagkomento si Matron sa performance ni Dominica at sinabing magaling ang kanyang teknik ngunit hindi niya pa rin alam kung paano isuko ang sarili. Pagkatapos ng klase habang naliligo si Dominica, biglang sumulpot si Victor at sinubukan siyang atakihin, ngunit buong tapang niyang ipinagtanggol ang sarili at pinaghahampas siya sa sahig. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang insidente, at si General Vladimir ang mismong pumunta sa paaralan upang mag-imbestiga. Tinanong niya si Dominica kung bakit niya ito ginawa, kung saan sumagot naman siyang pinaglilingkuran niya ang estado at hindi ang kanyang kapwa estudyante. Sa sumunod na klase, ipinatawag ni Matron si Dominica sa harap, habang si General Vladimir ay nanonood sa isang CCTV camera. Iniharap ni Matron ang larawan ni Victor at pinatukoy kay Dominica kung ano ang kanyang gusto. Sa sandaling yun, dinala si Victor sa silid at inutusan ni Matron si Dominica na ibigay niya ang nais ng kanyang kaklase. Hinubad ng ating bida ang kanyang damit at umupo sa mesa na nakabuka ang kanyang mga binti. Gayunpaman, natatakot pa rin si Victor sa nangyari sa may shower room at umalis nang hindi man lang hinahawakan ang dalaga. Sinagot naman ni Dominica ang tanong ni Matron at sinabing kapangyarihan ang gusto niya. Napahanga nito si General Vladimir kaya itinalaga niya si Dominica sa isang misyon sa Budapest. Ang kanyang misyon ay makuha ang tiwala ni Nate at ibunyag ang pagkakakilanlan ng Russian mole na si Marble. Pagkatapos sumang-ayon sa misyon, bumiyahe na si Dominica papuntang Budapest at nanirahan sa kanyang kapwa Sparrow na si Martha, sa ilalim ng pangangasiwa ng SVR Station Chief na si Maxim Velantov. Pagkatapos, sinimulan niyang sundan si Nate at pumunta sa parehong swimming pool na kanyang pinuntahan. Sinadya niyang banggain ang lalaki at nakipag-usap sa maikling panahon habang nagpapanggap na isang translator para sa embahada. Kinabukasan, pumunta si Dominica sa swimming pool ngunit hindi niya nakita si Nate doon. Bukod dito, nalaman niya ring nawawala ang kanyang ID. Lumalabas na alam na pala ni Nate na isa siyang Russian spy na sinusubukang i-uncover ang pagkakakilanlan ni Marble. Iniulat niya ito sa kanyang mga superior at hinangaan ang kanyang potensyal. Nang marinig ito, binigyan siya ng pahintulot ng kanyang mga superior na mapalapit kay Dominica upang mangalap ng higit pang impormasyon. Kalaunan, bumisita si Dominica sa embahada at natuklasang nakikipag-usap si Martha sa isang Amerikanong politiko na nagngangalang Stephanie Boucher. Hindi nagtagal, nilapitan ni Nate si Dominica at ipinagtapat na kinuha niya ang kanyang ID sa swimming pool. Nang ma-realize na alam na ni Nate ang kanyang misyon, ibinunyag na niya ang kanyang tunay na intensyon. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa at nagkasundong magkita sa isang restaurant sa susunod na araw.
Pagkatapos, bumalik si Dominica sa kanyang apartment at hinalughog ang silid ni Martha, kung saan natuklasan niyang si Martha ay naatasang bumili ng confidential information mula kay Stephanie Boucher. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, sinundan niya si SVR Station Chief Maxim sa bar at hiniling sa kanyang bigyan pa siya ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng magagandang report sa Moscow. Para magawa ito, hinimok niya ang chief na hampasin siya. Ngayong nahuli sa mga kamera ang kanyang ginawa, blinakmail niya itong mag-send ng magandang report o kung hindi ay dadalhin niya si Maxim sa pulis. Samantala, ilang oras na naghintay si Nate sa restaurant at nang hindi nagpakita si Dominica, umalis na siya sa pag-aakalang niloko lang siya nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sinundan siya ni Dominica sa kanyang apartment. Pinatunog niya ang doorbell at palihim siyang pinapasok nito. Tinanong ni Nate kung paano niya nahanap ang kanyang bahay at nilakasan ni Dominica ang volume ng TV upang matiyak na walang makakarinig sa kanila, bago tinanong si Nate tungkol sa nangyari sa Gorky Park. Pagkatapos matanggap ang sagot, hinalikan niya si Nate ngunit pinahinto siya nito sa kalagitnaan at pinauwi na siya. Sa sumunod na araw, binisita ni Ivan si Dominica upang i-check ang kanyang progreso kay Nate. Dahil kailangan niya pa ng mas maraming oras, nagsinungaling siya at sinabing tinutulungan niya si Martha sa misyon kay Stephanie, ngunit mangangailangan ito ng karagdagang pondo. Pinag-isipan ito ni Ivan at nagpa siya munang umalis. Habang kinukuha ang kanyang coat, nagawang tingnan ni Dominica ang passport ni Ivan upang makakuha ng intel sa kanya. Kalaunan sa gabing yun, umuwi si Dominica at nagulat nang makitang wala ng buhay si Martha sa bathtub. Bago pa maintindihan ang nangyari, ang SVR agent na si Constantine ay lumitaw sa likuran niya at hinawakan siya sa leeg. Ipinaliwanag niyang ito ang mangyayari sa mga taong nagbabahagi ng mga lihim. Samantala, ipinaalam ni Nate sa kanyang mga superior ang tungkol sa bagong mensahe ni Marble na nagpapatunay na si Dominica ay isang Sparrow. Bagamat isang banta ang tingin ng mga superior kay Dominica, naniniwala si Nate na pwede pa rin siyang ma-recruit. Kinabukasan, dinala niya si Dominica sa kanyang apartment at inaming alam na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Binunyag naman ni Dominica ang kwento ng kanyang buhay at binigyang diin na ang kaligtasan lang ng kanyang ina ang kanyang inaalala. Inalok siya ni Nate na maging double agent para sa kanya at nangakong poproteksyonan siya bilang kapalit. Kinaumagahan, nakipagkita si Dominica sa mga superior ni Nate at isinailalim siya sa lie detector test upang masuri kung mapagkakatiwalaan talaga siya. Nang pumasa siya sa test, humingi siya ng pera at sinabing makakabili siya ng impormasyon mula kay Stephanie Boucher sa darating na Biyernes. Naglakbay si Dominica sa London kasama si Maxim upang makipagkita kay Stephanie at isagawa ang transaksyon. Nanatili siya sa hotel room na inihanda ng CIA para sa kanya na merong mga security camera at ilang disk na nakatago sa ilalim ng lamesa na maaari niyang ipalit sa tunay na disk mamaya. Ilang sandali pa, nang dumating si Stephanie sa hotel, nilapitan siya ni Dominica at sinabing ipinadala siya ni Martha. Nang makumbinsi si Stephanie, iniabot niya ang mga disk kapalit ng pera. Nagpanggap si Dominica na ino-authenticate ang disk ngunit ang totoo, pinapalitan niya ito ng peking disk. Pagkatapos ng deal, na-realize ni Stephanie na sinusubaybayan siya ng American intelligence agents. Habang nagpapanik, itinapon niya ang pera sa basurahan at sinubukang tumawid sa kalsada, ngunit sa kasamaang palad ay nabundol siya ng isang truck. Ang mga Russian agents na napanood ang buong insidente ay ipinagpalagay na nakompormiso ang kanilang misyon. Naghinala din sila na sina Dominica at Maxim ang nagtip sa mga Amerikano, kaya inutusan nila ang dalawang bumalik sa Moscow. Nang sila'y makarating, kinuha ni Ivan ang disk at dinakip sina Dominica at Maxim sa kabila ng kanilang pagprotesta na inosente sila. Ilang araw nilang tiniis ang matinding pagpapahirap at kalaunan ay pinatay na nila si Maxim. Gayunpaman, nanatiling matatag si Dominica at itinanggi ang kanyang involvement sa mga Amerikano. Kalaunan, nagsimula ng maniwala si Ivan sa kanya at pinahintulutan na siyang bumalik sa Budapest upang isagawa ang kanyang orihinal na misyon, ang makuha ang pagkakakilanlan ng Russian mole na si Marble. Nang muling makasama si Nate, nag-enjoy si Dominica sa isang romantic na gabi kasama siya. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya at nakitang pinapahirapan ni Constantine si Nate upang makuha ang pagkakakilanlan ni Marble. Noong una, nagkunwaring nakikipagsabwatan si Dominica kay Constantine, ngunit habang siya'y distracted, inatake niya ang SVR agent dahilan para makawala si Nate sa pagkakagapos. Nagtulungan ang dalawa laban kay Constantine at nagawang mapabagsak siya, ngunit pareho silang malubhang nasugatan sa prosesong ito.
Nagising si Dominica sa ospital kung saan nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay General Vladimir. Nakakagulat nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Russian mole na si Marble, na isang dating patriotic official. Kanyang inamin na nadismaya siya sa talamak na katiwalian ng Russia, nang ang kanyang may sakit na asawa ay tinanggihan ng isang Amerikanong doktor. Dahil sa takot na malapit na siyang mahuli at mapupunta lang sa wala ang kanyang mga sakripisyo, inutusan ni Vladimir si Dominica na isuko na siya kay Ivan. Magigi siyang isang pambansang bayani kung gagawin niya ito at hahayaan si Dominica na palitan siya bilang Russian mole. Inisip ni Dominica na nakakatawa ang ideyang ito, ngunit pagkatapos itong pag-isipan ng mabuti, nagpasya siyang isuko ang sarili sa mga awtoridad. Hiniling niyang makausap ang Russian ambassador at nang mapagbigyan ang kanyang kahilingan, ipinaliwanag niyang alam niya ang tunay na pangalan ng Russian mole. Gayunpaman, ibubunyag niya lamang ang pangalan kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos ng pag-uusap, isang exchange meeting ang inischedule sa airport. Itinalaga si Nate na samahan si Dominica upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng Russian mole. Labis siyang nalulungkot nang maramdamang ginamit at pinagtaksilan siya ng mga aksyon ni Dominica, ngunit merong sorpresa sa kanya ang dalaga. Ilang sandali pa, nilapitan sila ng mga Russian habang dala ang Russian mole at nang ipakita ang kanyang mukha, lumalabas na ito ay si Ivan. Nabunyag na si Dominica ay gumagawa ng mga ebidensya upang i-frame ang kanyang tiyuhin mula nang siya'y dumating sa Budapest at sinisi din siya sa nangyari sa naging palitan sa London. Sa sobrang pagkabigla, agad na kinumpirma ni Nate na si Ivan ang Russian mole at pagkatapos lamang ng palitan, binaril si Ivan ng isang Russian sniper. Pagkatapos ng palitan, dinala si Dominica sakay ng helicopter. Sa huling eksena, makikita si Dominica na pinaparangalan sa isang Russian military ceremony na dinaluhan ni General Vladimir. Si Dominica ngayon ay meron ng maganda at malayang buhay kasama ang kanyang ina, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.